ng Kaya Tiray. yung regarding sa mga traffic lights na napangtapon, kung pila na kagdi ng mga intersections. Traffic lights, since pag sulod naton sa Monday, 12:01, napa-andar na ang Northwest East, no, intersection, Lasal intersection, kag ang Rizal na intersection. So what we did is pangitaan na for the meantime sa way nga ma-reprogram siya. Kasi this is an old controller. So nangita lang kami persons nga kabalo mag-reprogram sa old na program para mapandar lang. Kaya problem sinisang una, wala ni siya yellow na light. So green lang kag red. So at least subong nag-andar na siya. But ini siya is only a temporary measure until such time that the city can replace this sang at least bag-o na gid bala ng mga traffic lights, no. So of the 11, ang 5 no chance na mag-andar because guba na gid ang controller, ang mga wires why na diri. So we are working on, I think may duwa pa, no? We just get the update this afternoon sa status ang duwa pa nga nagkalabilin ng mga controllers. So I already asked the city engineer's office last week, no, because the city has a budget for this, if they can already together with the traffic division na mag-identify isang area based on mga previous na mga studies sa inimo ang traffic management, kung din gid ng mga areas ang may need nga butangan sa baggo ng mga traffic lights, no, diri sa aton sa Bohol. In terms ng aton mayor nga traffic enforcers, affected sila sa aton administration or nag-retain ng aton mga enforcers? We based on the available budget. So we can hire more than what is available na budget na dinabutang dira, no. As of kaina, I think ang JO nga napasulod na was about mga 170 bala from the previous mga 260. Then may mga naman plantilla, kado may plantilla positions na dira. So nga mo number 1 based on performance gid, no? So maging pamangkot man kami kagid lang tawo namon din assessment. So si Attorney Sabik, no, naga-bully gid ra sa atin. So traffic nagkalakatas with the enforcers? There were those na wala na hire. Kaya ilang contracts na tanan nag-end sa June 30. So miniway man sila ging kakas. Just no way lang in-renew ang ilang contracts. Mayor, may we know your appointees to key positions in the city, and then mga department heads that you may have changed or you have retained? Well, we cannot change department heads since mga career na sila. Siguro ang mga OIC, meaning officer in charge of different offices, no, naging butangan naton, no. For example, wala pa ta may na-appoint na heads ng traffic management. That is why na napasalamat ko kay Attorney Sabi kapag request na ako sa kang head that department. I know grabe yung mga challenges, but immediately commit siyang mabulig sa syudad. How would the appointees, Mayor? Ang City Ad is coterminous, ang City Legal coterminous, ang STTM is coterminous, meaning the trust and confidence ng appointing authority. Ang iban nga OIC, ang sa Benro, I ask Attorney Dignadisi, Assistant City Administrator, kung pwede siya maka-head sa Benro. Ang reason behind is we know the performance ng private contractor na ginagawa sa city in terms of garbage collection. So if you can recall lang ako itong ginambal during the inauguration, number 1, dapat ilang taon na ilang pag-comply sa ilang contract with the city. So para mapadasig ang pag-check indeed they are complying with the contract. That's why
ask ko si Atty. Dignadisi na mag-OIC isang vendor. Are you planning to change the contractor once the contract ends? Well, ang hambal ko na, they should shape up. The city will give them the opportunity to improve their services. Kasi I am not witch hunting. I'm just trying na sabat sa panawagan, sa pumuluyo about our garbage collection. No? This is nothing personal. No? Regardless kung sino na dahil ang ato na is more na dapat mag-comply lang sila sa mga panawagan sa pumuluyo. Kasi I've been doing the rounds sa Kalabanan with nga reklamo, schedule sa garbage collection. Okay? Once muna, dapat isundon din nila kung ano nila maging pirmahan na kontrata with the city or agreement with the city. Ladies and gentlemen, we also have with us Attorney Alin Love Dignadise, our vendor and Assistant City Ad. City Legal Officer, Attorney Carol Joseph Dew, Attorney Ruben Sabig, BP, MMD, OIC, and Attorney Martico. Kasi may mga specific questions karon na pwede natin maaboy sa ila, pwede sila available sa magsabat. So next, question si Panay News, si May. Morning, Mayor. Morning! Mayor, since nag-celebrate kita sa nutrition na, last week namin hatag pa sa walang gutom, walang beneficiary. Ilang kamusta sa mga status ng syudad in terms sa malnutrition? Nag-talk kita kayo na sa atong head. No? May mga proposals at way after di ma-meet ko sa RIA para ma-finalize ang inong-implement na program within the MAT. Medyo challenge na bigyan nila na-chances ang banning eh. That's why nga wala nila implement gila yun. No? But we'll finalize everything within the day or at least ma-implement na for the celebrations ang nutrition month. But ang atong dali nilang tao, aside from the usual na program sa atong mga daycare centers, isa ang ginalang tao natong dapat i-align ang program, and every program dapat ma-align sa city para ang target malabot din natin ba yung targeted approach kasi the government funds are not enough na maglabot sa tanan, but once there's ma-synchronize ang DepEd sa city, mas madamo ang malabot. Next, Mia of Bombo Radio. Mayor, good morning. Ano sa karon ng plan sa mga sidewalk vendors since most especially dara sa may Central Market, Mayor, kay do nag-inila ang balance. We will convene some local market committee. No? And then once ma-convene na siya, we will come up with measures no? Kung paano i-approach ang aton sa mga vendors dali sa Bacolod. But definitely, ang proseso will be followed in terms ng aton sa mga vendors. Hindi lang sa plaza, kundi downtown ng ibang pang mga areas. Okay. Carla, Defensor of Sunstein. Mayor, good morning. Mayor, ang regarding naman sa Barangay 16 na kahapon may paglungan namon ang ginaligan nila nga talyer, clear na. So ang mga ang mga illegal structures naman mula sa gihapon panghinos, anong action na pagdali? Mapadalatan notice of violation, no? Especially ang sa mga sa sidewalk. Especially ang mga sa sidewalk. So kung padayon ang aton pag-profile sinada sa mga area nga i-clear ta. Pero sige sa dalanon to yan doon sa Saturday naman kung aton City Legal Office enforcement team para sa pag-clear sa dalanon ta. So sige na lalabyan sa City Legal Office. Ang sa sidewalk, attorney, ma-implement ang gyapon ng 1 meter by 1 meter or
ito kadamo na magyapong gagalang. May mga structure itong iba, wala naman ganyan, mga may nag-i-staff. So, pero importante ang due process na mula i-taga-atag kasi na mas informal circular kagara sa stile. I-serbihan na isa sa notice to bakit na voluntary may clear nila. Attorney, ang Talia, may liability. Gina-check tapat to tanan mo kay dugay na naday na pakatuan ko man to GSO sa nanligat city engineers kung ano mga nagkaladula na gamit. So mas ma-validate dula ang ating information kung ano ang mga nagkaladula kung ano ang kay kabuday man magpasipamot. So pang-validate na ginamit na ng information. Carla Gomez of Digicast. Mayor, could they get flushing kasi they've cleaned some markets? But remember there was a plan for a big ticket project for renovate the market. Are you still going to use those funds for some major renovation? I think funds intended for the markets was realigned to other priority projects of the city sa Nagigan. So, isa na sinalantaw man namon definitely after sang flashing which is yung short term gidabing brown, then next would be ang clean up sa sulod ang pag-ensure na ma-solve ang reklamo sa mga stall owners about the rights na ginahatag sang gobyerno sa ila. Then eventually the mid and long term plan is ang pag-ensure na maayo ang sitwasyon sa aton sa mga markets in terms of the infrastructure. So there will be infrastructure changes or improvements? Ang paglantaw natin the next couple of months kasi we need funds for this. Ang flushing operation pala, Mayor, continuous na siya. Every when na siya plan sa LGU, mga palayon. And then, kamusta wala, Mayor, ang first give nga din tagaan mo priorities ng po ka. Pag-assessment na lang sa basura, dala, kung mag-agad din man, isa rin sa reklamo ang bako within the markets. Well, prioritize na kasi amo ng reklamo sa pumuluyo. Kada mo na siyang doable, meaning you don't have to wait for the funding requirements, you don't have to wait for program of works, the usual lang na government process na maipit ka, kad madali ka. So, ang flashing, it can be done immediately with whatever available resources. Muna naging himo tagid na gilayon. Number 2, ang kayo ang pag-repair, ang pag-change sa mga suga sa plaza, which pwede gilayon mahimo, ang pag-limpyo dira. Then, assessments and collection, mangayo lang kami report, no, kaya si Atty. Dignadeses on top of this, probably in the next, within the day, no, para malantaw ang compliance ng IPM about garbage collection. Ano hinyo nyo sa mga lumbaligya, especially sa mga kilid at Mayor? Kasi somehow sinama na ang drama na galing sa ilang basura. Number 1 nga ginhimo sa group ni Atty. Dignadeses na ang garbage bin diri sa Burgos na ginatinerda all day long ginkakas. Okay, instead nagbutang schedule na amo ning oras ipagwa ninyo inyong garbage para kolektahon. Kay kung ara da siya all day, ang tendency kung kaisa daw why bala urgency on the part sa mga vendors kung magpagwa sa nilang basura. So kung magambal ka lang nga schedule ng 9 AM, ipagwa nila 9 AM. No, as a result, ang butong nagpasalamat gani isa ako isang Saturday night ang mga stall owners dala ng area na nakakas na siya. And then may mga changes lang siguro nga paghimuon man ang city administrator partida sa sinang operation. Sa Mayor, same with man sa mga basura nga mga dunot, nga mga kutan, kag mga prutas dala sa may libertad. Kung agi ka Mayor, ba? Atty. Dignadeses.
Morning, ma'am. Yes, isa na ka problema. Again, when it comes to Libertad, it's always mga dunot, mga bio, actually, mga bio waste actually, ma-check later kung ano pag ito ang may bilhin. I think na paano na naman na matamat na actually pangtinlo. And hopefully, if everything is in place, kayo start pa man lang din, we will make it nga ma-sustain tali sige ang pagdinlo, ang pagpangbuka sa basura. So, subong Mayor, as I said to Mayor, medyo nag-fusion si Benro and with Marquez. Hindi ka nila mabaan ka. Okay. So, medyo nag-fusion na this is a new tandem with Marquez City Administrator together with the Benro when it comes to garbage collection and cleaning, hand-in-hand kami. So, hopefully, ma-in place everything, amat-amat lang. Weekly flashing. I-check naman based kung may mga logistics pa kami, we will have it twice a month. And then, sige-sige for the next 3 months. And then, if ma-sustain pagin nga with the help of our stakeholders, mismo nga ito mga gakat sa market goers, ang ato yung mga vendors, buligan mga minina pagtindok na maintain sa cleanliness. Kaysa uli, amat-amat naman lang do stable ng once a month or regular na lang cleaning. Why come a shredder in the area to lessen the garbage when it's picked up? Before we have a shredder in the market, for now, wala. I-check lang naman lang. Because it would lessen ang inyong hakwat some ways na dito. Yes. Pero we have, actually, may sa vendor assigned for the bio-waste. Sila na nabitbit kapuka. Ang sabihin, attorney, amo lang tong sa Burgos ang ginana. So for now, sa Burgos, we will go back, yes, in Kakas, because as mentioned by Mayor Greg a while ago, also na-invite siya din, no, na may nakuha na bisang IPM, ang amo na place, amo na schedule, since open naman siya for public, kasi naka-invite siya more dumping. So, we are now scheduled, actually may schedule ang kapag nga team with the nearby establishment together with the capitans there, kung paano nila ma-inform pagin nga may bando kagid na nga wala ka balon, wala na bill, nag-stack sila. So, may may coordination meeting today. Sa other markets, same man, attorney? I-check pa na. Burgos For pa naman. Burgos naman. Okay, next, RMN, DYHB, si Juliet Panes. Good morning, Mayor. Good morning. Update na, Mayor, sa school supplies. Kay after inaugural session last week, ang mali Councilor Espino, he is hoping by August, mapanagtag school supplies. Ang school supplies, ang bago lang na convene, I think nag-issue na ko sa memorandum last week, no? So it will go through the usual governmental process, so pag-procure sa mga supplies and other projects or programs of the city. Okay, it seems, Mayor, every, naka-late pa rin ng pag-school supplies. What are mga plans for the next school year? Mapasiguro nga dates July na and then August pa hoping. May mga pwede himuon sina, no? I talk with the budget officer, the treasurer, of the possibility nga dapat ang mga hilimuon nga mga projects dapat na plana na siya before the end of the year, no? Kaya para pag start sa year mag-go through para dayon sa usual nga bidding process para na in time always for the opening, no? On my part, that I can assure sa Pumulyo na by the next school year the process will be done earlier, no? We have to understand may election season so damo gid sang mga delays kag circumstances, that's why naman ang result abi. But ako na prepare na namon ang limon for next year.
For this year, Mayor, masan ay hand na distribute ang school supplies? That will depend kung saan matapos ang back kag ibang departments ang proseso. So like 3 months ay hand. That I cannot commit. No, whether it's earlier or within that period, there's no shortcut for this. You have to comply and follow the governmental procedure. In as much as we want mapadasig taratanan, we have to be strict in compliance of government procedure. Okay, let's have Teresa Eliara of FMR. Yes, Mayor, about sa drainage plan, pwede August na, ma-peak na din ang rainy season, naging siya makamoto sa declogging sa Mambulok. Ano pa gid ang mga plano ta para ma-avoid ang Number one, ang appeal gid siguro, no, sa tanan na bakulod mon nga nakita ta naman nga bisan ano kadamo nga drainage ang atong paghimuon, ang kadamuon sa basura mas damo pag iti na naga-cause ang mahinay nga pagpanaog sa tubig in some areas. But on the part of the city, number one, tapos ko lang kay na ang process kung paano ang procedure pati sa dredging, no? So we will do the dredging diri sa area sa Mandalagan, mamili sa ginagawaan sa tubig, isa gina siya. That's on the part sa city engineer sa ginang ila pagaunaon, number one gina. Then may isa man ka project dira sa SM nga wala na connect ang sa may Pope John Paul nga drainage, wise outfall, meaning ang in between sang Rizal nga dalan kag sang Burgos ang drainage daw ay nagwaan. That's why nga nagkadto ko dito sang Thursday kag gin-discuss sa city engineers and I think within the week they can already start working on it nga ang outfall mahimo na. No? It's either diri mo pagwaon sa Maupay Creek or diri sa ginaobrang diversion channel plus ang paghimo sang drainage along Rizal Street nga dira sa dalom sang walkway sang SM. Kaya dira kita nagataas tubig permi. Tungod way na inlet, meaning ang tubig sa dalan, way gid siya yan. So muna nga mo ka sang inlet going dito sa Maupay Creek. So muna mga priority in the next couple of weeks na padaymon which are doable na deliver sang syudad. On the part of the national government, I think there are ongoing projects na sila as to the drainage system sa Bacolod. Baka when Mayor, maging operational ang diversion channel natin? Siguro DP will make the necessary, DPWH will make the necessary announcement kung saan o matapos ang diversion channel. Kaya pagkadto ko dito, ang halimbawa sa Mambulok Creek almost tapos na eh. Ang ilaga challenge, ang outfall pakadto na sa baybay kay ang hambal sa DP kasi they're still waiting for that gate na mag-abot. Kay hindi mo na siya ma-open kung wala gate kaya tubig masulod. So for now, ang local drainage na nakakonect na sa diversion channel or? Not yet. Not yet. So mo to ang ginlibot ko sa Thursday kaya pa-identify kung din nga areas ang nagtaas kitang tubig. No? For example, there is a north wing sang SM, ang drainage nag-collapse. Yes, ang city. So puno sang bato. So the following morning, kuha sang city engineer sa madlago nga bato, then ang tubig makagwa na pakadto sa Mambulok Creek. But as to connection sa local drainage, why pa na? May drainage project sa Plaza Mayor. May ingagaw siya before Mascara or ano din ang? Gin-request ko ang VP na mapa-fast track na siya in time for the Mascara. Kasi kung na-recall nyo last year, during the Mascara, nagdutaw ang mga kiosks. Wala na drainage, Mayor? Basi hindi nagiging functioning. Kasi kung ga-function ang drainage na kapatway siya nag-bahada. So ano nang matabo dira, Mayor? Daw
repair lang sa drainage? Or bago? Ito construction, ginagawa sa new drainage sa kilid sa plaza. Mayor, who will handle the mascara this year? We will make the announcement hopefully within the week. We have contacted and asked some persons from Bacolod who will do the preparation, then ang pag-himo who will handle the Mascara 2025. It means hindi lang yung foundation, Mayor? No. There is a new group na mag-handle sa Pero Mascara. taga-Bacolod na? Yes, all of them are from Bacolod. With a better understanding of Bacolod's culture? Yes. Mayor, with all the projects you mentioned, no, from the drainage to ang imong budgetary requirements sinitanan are all pasok. Unang taon mo ang mga concern sa Bacolod Brown, definitely hindi na siya. But I only work within the available budget, no, na pwede himuon. And if there's way nga mapagamay pagid ang galaston sa syudad, the better. Okay, what is important na functioning ang ining mga projects na to. Mayor, regarding tulad sa Mascara, kita mo na confuse highlights ang Mascara Festival, ano din sa 4th Sunday of October? Yes, that is provided for sa law, naging national law, naging himo. If you can recall, ang Charter Day naging butang sa June 18. Part of that law, na ang highlights of the Mascara Festival is on the 4th Sunday of October. How do you envision the mascara this year? I mean, anong focus siya and what are you bringing back? Per discussion sang team, no, na nag-start nag-iusin since 3rd week of May. They've been doing the preparations already. Siguro more participation from Bacolod Mons, more activities or programs that will showcase the talents, the skills sa mga Bacolod noon para sa mga nagabisita diri sa aton. So more participation from us, no, Bacolod Noons. Ang venue, Mayor, ibalik sa plaza. Ang venue. They're studying pila ka mga options, no. But one thing is for sure, na ibuhion ang mga activities sa Bacolod Public Plaza. October 1 ma-start gid or probably ang ginalantaw to October 1 ya ma-start kinaya ang ma-opening ang Mascara, but we'll try to squeeze in sa mga programs balangay tama ka lawid kayo. So 26, what? 26? Not necessarily. So you can do the opening on October 1, but ang mga programs pwede man na yung matamat lang. Kasi kung ibilog mo na from 1 to 26, no? Mo medyo budlay na siya tayo. But you can do the opening para lang at least ma-set mo na ang mode for the Mascara. Or even before that, may mga planned activities. Si Mascara Coliseum, hindi pa siya matapos, Mayor. Ang ila commitment is December of 2025. So I doubt if may nagawa siya for October. Pila ng completion? Kay last time nag-inspect mo? According sa city engineers, they're at 70%, 70-72%. Okay, let's proceed sa kay Gwendolyn Balinario of XFM. Mayor, good morning. Good morning. Yes, kay before, nahambal ni Mayor, Anay Mayor, ang gikan sa congressman, na magpapadayo ng pagbibigay sa 20 pesos per kilo ng bigas sa imo kay nakasabiyas sa sa likod. Kaya natapos ng first batch na sa last week of June. Ano gusto mga update ka mga steps para sa second batch? Kaya sunod sa iya, may budget pa kung December, makalabot na December ang budget sa bugas. May initial na mga discussions about it, but i-finalize ko lang anay, especially ang liquidation man on the part ng syudad sa bayan sila. Once it's liquidated na and funds are available, then we can continue. Pero sure ka continue na? As long as there are funds.
Let's have the Liasa of Daily Guardian. Mayor, you mentioned a while ago that Mayor, you mentioned a while ago nga you will not engage in witch hunting, and you also said in your inaugural that definitely no ghost employees. Yes. So how is your ghost hunting, employees hunting now? Ibutan ko sa premise. Ang goal sa witch hunting was about garbage collection. Okay, ila compliance sa contract. Ang parte naman sa mga ghost na yati, that's been a continuing policy of Mayor Albi, no? Which i-continue ginaya namon. No? Kasi dapat tigit ko nga dapat if you are an employee of the city, hindi pwede nga maghulat ka lang niya tapos bulan. That's why na gina-stricto nakon, no, ang screen sa mga makasulod job order, because ang funds are not limitless, meaning ang funds is not pwedeng pagusto lang wala. So with whatever funds na available mo na lang ato niya. So for me na-acquire ng Mayor na hire ng mga GOs, how many? As of this time, may skeletal na ta sa halos tanan ng mga departments. The numbers, probably they're at around 1,900 siguro. No, but kwan pa lang ni siya, part pa lang ni siya. Kiti gilantaw ko na kung pila ang available na funds, no, na pwede na ma-utilize for the job order. Well, ang full hire, ang total amount that you usually hire? Based sa data, it's about 4,000 ang atong mga job orders. Between 3,600 to 4,000. So, Mayor, what kind of mayor will you be to the city government employees? Working. What's your relationship to them? Kung ang balkoy na pag-flag ceremony nga the first time na nagtagto ko sa City Hall was 1987 when I was a boy councilor during the Boys and Girls Week. The next time na nagtagto ko sa City Hall was 1993 when I was na-cover sa City Hall na beat. Nagbalik ko 2001 when I was councilor. Then nagbalik ko 2013 when I was vice mayor. Siling ko kabalo ko sa magpanimaho sa City Hall or NGC for that matter. So kahit pa paano, I have a complete grasp with what's happening. So, last lang, Mayor, how does it feel to be the mayor of Bacolod now? Last na lang yan, how does it feel that now you're the city mayor of Bacolod? Personally, damo-damo sa lubraon. I treat this as work. Mayor, last time nagpa-drug test ka, Mayor, required naman ng government employees, including the casuals, mag-undergo sa drug test or nag-start ng drug test? Well, may arak ng guideline siguro na ilang taon naman with the civil service, ang legal aspect. But ang ambal ko man ito sa mga job order, nasa ko mas mag-anakamot ko magpirma ako nakapadrug test. May nag-positive yun na sige pa drug, nag-voluntary? So far, wala. So you hired 1,900 already? Nag-initial kami gawa sa endorsement na 1,800 plus or 19. 19. So mas sige pa ni hiring? Yes. Until the end of the year? Ang hiring is on a monthly basis. So depende sa pundo nga available. So you said that the full contingent is about 3,624. If you've only hired 19, wala na apektuhan ang services in city? As of last week, there were those kids na nag-extra work. No? But bigla mo na natapos naman within this week na
butangan bilang tanan ng mga departments. No? Kasi there are those na paglantaw ko, hindi man kinanglan nga mugin nakadamo. Basi they can just, for example, with an office nga may ara dira pondo good for 100, basi maggiho man lang siya on hiring na 70% or 60%, at least ang city may savings. What is important nga nag-aubra ka na? Para fact lang, di ang 19, yung nag-undergo gini sa drug test kaya wala may nag-positive. I have to check kung naka-undergo na sila tanan-tanan, but why pa ko ka-issue appointment, their names were endorsed lang anay sa different offices. No? Kasi ang appointments, mapagwa niya siya, we have a month. No? So within the month, importante ang names nila are already there and were submitted sa mga departments at pagminta mo. So it means voluntary duty din sila? Hindi man voluntary, kasi may assurance na on the part. No? That's why nga wala kuya nag-allow volunteers, kasi delikado ang volunteer. So meaning, all department heads were issued a memorandum na hindi sila makapasulod anybody na nag-volunteer unless there is a letter coming from the city administrator endorsing these persons na mo ang maka-bradera. Kagang hindi nga maging pang-endorse, amo na ni ang himuan sa appointments. Pero ang ATM, continue nagyan ang system sa mga jeep. Well, I think it's working. So, i-continue. Pag ang drug test is not mandatory? No, it's voluntary. Sa regular na yung mayor? Even sa mga JO, hindi ko man ka-kersa. Pag ang hindi niya sa paid, ang drug test, pero pag drug No. test, they have to spend. Three more reporters and we're done. Proceed kay Lorenzo Lambatin of NTV. Good morning, Mayor. This is regarding sa Manukan country plan. Paano natin ma-ensure ang hygienic cooking and cleanliness of the place? I think showcase natin ang Manukan country because this is one of our premier products sa Bacolod. Ang Manukan. Is there a monitoring team among themselves? Sila mismo nag-impose ang ilang policies dira para ang ilang lugar ma-maintain ang katinlo ang cooking pagin nila. When it comes to sanitation, it's the sanitation office. Yes, sir. When it comes to the sanitation of our SM, actually, yan asang City Health Office ang inspect that, sir. Pero ang work we're looking for right now kasi may mga notice na ang basi iba niya ang ilang higpo sa muna dinalaman ang ilagya po sa ilang bagong lugar. Pero this is one of our premier products. Yes. Ang kinalano natin tanin nga among themselves wala they'll work on their own nga ipulis natin atong paglimon nga tinglo ini ang CR sir, may regular inspection si sanitary office sila ni Doc Tan ang handle sila. And they also have a sanitary permit. Kay the fact that they're with SM, they already have a business permit. They're compliant sila sa sanitation laws na. But this is external, no? Sa what we're looking is internally among themselves. Okay. Para ask them the City Health to conduct sa mga health seminars on how to handle the sanitation when it comes to food handling. Kaya pinatulog natin din Mayor, regardless kung sino man ang Mayor, regardless ilan ni pamakulian, they're earning from it, Bacolod is gaining from it also. Tani on their own, ang katinlo, ang hygienic one, manong showcase ang Bacolod man. Look, we have also, Kinasal Festival, mas pinahimuan ta, pero hindi everyday ma-maintain natin. Just some stalls man lang hindi man. So ang mga gusto natin makita na institutionalize ang cleanliness sa lugar. Thank you. Can we have Cesar Pulido of Watchmen? Mayor,
Good morning. Just want to ask if what are your directives to the BCPO for the fight against illegal drugs sa Bacolod? Okay, since last 2 weeks ago, before you sit as mayor, our police nabbed over 12 million worth of illegal drugs and one high value target personally for them. Isang Tuesday ito ko sa BCPO, no? I commended them for their campaign against illegal drugs. So binabalad ko si CG Cronica na the city government will provide all the support needed for them to continue their campaign against illegal drugs. No? So isa pa dira would be may mga pilato sila ka mga projects nga kinahanglanon which din pa sulod na naton sa syudad nga ila utilize for aton sining implementation sa sinang program as well as ang pag-provide sa mga equipments sa atong kapulisan na kinahanglan. So we will provide all the support needed. So what anong mamba mo kahit 20 as of today we have 22 drug cleared barangay in the city. So nga may mga over 10 million, 12 million pa nga mga illegal drugs police. Oh, kasi meaning isa ni siya ka negosyo tuman ka profitable, that is why kadamo isang nagasulod pag naga-intra. So ang kinanglan lang is ang consistent nga operation sa aton sining Bacolod Philippine National Police and other agencies, no, nag-operate against illegal drugs. No? So kung 20 na cleared, there are 41 more. So meaning dapat sila magpahuway. Kagbalikan gyapon ng 20 kasi base na clear subong the following time may nagabalik na. Mayor, during the time, sa previous administration, may cash rewards nga ginahatag sa BCPO. Ang administration na ma-allocate or ma-continue ang gabon ng cash reward sa mga big time nga mga incidents sa mga maso. The incentives will be continued if that's one thing na makabulig sa campaign against illegal drugs and or other crimes na masulbar sa atong enforcement team sa Philippine National Police. So it means ma-allocate the budget for the BCPO for the cash rewards? I think there's a budget already kabahin siya. Dahil okay ni mo kasi water supply ng mayor. Kamusta sa buong water supply? Water supply, I have to meet Prime Masiwa Prime, no? Schedule a meeting with them para ma-brief ta kung ano ang status subong sang operations ng water district. Okay, and lastly, Ronnie Baldonado of TG Gas. Regarding this mga tricycle, talaga kung sa mga main highways na, do you have any control? Attorney Sabin pa, Attorney Sabin. Attorney Denise Batangalia. So all traffic concerns. Hello, may aga sa tanan. Attorney Sabin from the Bacolod Traffic and Transport Regarding about the tricycle na ada sa mga highways. Yes, tama sir. Actually, I'm reviewing all the ordinances regarding sa ilang routes. Kaya iba natin ng mga tricycle, e-trikes, daw nagalinapta ng rates. So, as of now, dali kami nag-concentrate sa may east. Then, we will proceed siguro sa may plaza. I-check naman tanan ang sa e-trikes. But I assure you, matapos naman na ma-review ko tanan sa ordinances, i-implement naman strictly regarding sa ilang routes para hindi man sila magtalang. Try din naman kay may ordinance kita sa tricycle, particular kalapat, hindi sila pwede kasunod na ano na naman ang area. It's just the implementation. As of now, nagambal pa si Mayor nga kulang pa rin man ang mga tao. Ginauna na ako na ang flow of traffic rather than
ang mga implementations ng aton nga ordinances. Kaya kung pabayaan naman ang flow sa traffic, apektado gid ang tanan. Pero ang tutukan din na naman ang imong concern. May double parking. Yes, katuan naman suko sa plaza. And then we will check kung paano siya i-implement. Kaya ang sa among enforcers, kinanglan may harapan kami nga daw directive sila kung anong tutukan nila. Otherwise, nagalinap tayo. Kulang ang atong enforcers, but if we can give them a checklist sa mga instruction no sa po sila mag-implement. So we will do that. Manakopig kami. Pila sa buong team niya, sir, sa BTTMD? Traffic enforcers sa kabila. Actually, ang ilang ang sa team nila guro, sila na naghimo-himo. We will check it again. Kay Uwido, halin pala sa unang, hinimo na nilang system. They have central, north, and south ng mga teams. But we will also evaluate it. I mean, number of personnel sa Bilugan. Sa personnel right now, less than 200 po kami. So, may nakataas ng enforcers, sir? Hindi ba nakakasama? I mean, wala na wala na review. Pero So, I think kami may harap pa man yung gina-evaluate subong. So hindi pa man nabala. Ilang target? Although priority ang traffic, pagsulod ni Mayor Greg, para hindi lang bala mag-hold damo mga departments ang kakinanglan sa JO. So kung anong dinhatag nila sa amin, we make do. Pero kasi hindi pa man ang ila subong pag-evaluate. So kulat lang kami. Ilang target, sir? 200? We will check kung ano matong nga kinanglan. It's the need rather than kung pila na nabutang before. Mayor, are you still going to, are you still exploring a concessionaire, another concessionaire for the water? Thank you. Ang sa towing, ang pumping and towing, Mayor. May implement ka sa pumping and towing. Traffic na nice. Sa clamping and towing, wala kami right now sa kita nyo, wala pa sa MOA with metro towing. But I'm looking at the budget sa BPTMD. We can get our own towing within the year. Pero I'm not sure kay from an office, ang iyang budget supposed to be department, pero gamay pa lang. So we're looking at it. So hindi kami ka-implement sa towing, kaya wala tasang pero need na siya. Actually, sa ano na need na siya. Kinanglan na siya. So, also ang mga clamp to, nabili to sa aton sa muna. Ito sa Alihis, ang mga clamps. But I don't think we can use it to get some private mo. So we'll check. So mabangga to, sir, towing truck? Of course, kinanglan natin. Kinanglan. Pero it's gonna be, depende pa rin sa Last question na neto. Ang parties water concessionaire, siguro after the meeting with Prime Basiwa, we will be able to find out the water situation of Bacolod. Although clear na siya na dapat there's no monopoly in terms of pag-provide some water. Anybody can come in, why may exclusivity? Nag-deliver na to, Mayor, sa Talisay nga water source. I have to check first. Sige po, sinta kay Nanette, please. Mayor, saan una ma-open gid ang Bacolod City General Hospital? BCGH, pag-check ko to together with Senator Zubiri, nag-commit siya, which I'm very thankful sa iya. Kasi Greg, ipa-finalize lang namon sa DPWH at DOH kung pila pa ang kinanglan ng budget para mapatapos. So, as to the timetable, siguro, as to the schedule, that will depend kung saan man magsunod ang final na budget para ipatapos sa BCGH. Do you think next year pwede na na? Well, if the budget is available, we need it at the soonest possible time. Ano-kanukay na? Yeah. Actually, we have to understand nga nag-start ang project 2023.
So ano to subong 25, so almost 2 years. And we have to understand sa government nga hindi ni siya one batch lang bala nga pundo, multi-year ni siya eh. So depende na sa pag lobby mo sa national government. Hindi mo lang atong di hospital lagi na punduan nila. So we were very fortunate gani. Ngayon, in a span of 2 years, we already were able to get that amount of budget for the Bacolod City Hospital. So can you give us figures kung pila na nag-gastos so far? I will check with DP kung pila exactly lang na-download coming from DP, coming from the Department of Health. So kano 800 tong hambal? Probably thereabouts. No, kay ang last nga gitpasulod sa DOH this year was it 30 or 50 million eh. Finally, let's have Banjo of Sure. DNM. Well, so going back on sa traffic lights, do we have plans to convert all the traffic lights into AI assisted? Smart. If the funds are available, nabigit nga muna siya. But at this point in time, we are only working some masarangan sa syudad. But ang pinaka-objective is sang city to have that kind of traffic lights. No? But ang short term na mo, tiyan mo na nga as much as possible, pandaron ang tanatanan ng mga traffic lights sa Bacolod. Right now, they're working sa Lacson, Burgos. I might get the update siguro this afternoon. Ang sumag yung mayor, saan mo? Ang sumag, ang problem sa sumag is ang pag-transfer sang traffic lights pasulod kaya tungod nag-widen ang national government nagbutang drainage. So ma-conference na kami with the DP kung pwede mapasaylo, makabutang sila provision para mapasulod ang traffic lights para hindi mabungguan. Okay sir, different topic. Do we have a food security plan sa Bacolod? Yes, there is. No, but ang amon sa mong period, I already talked to the City Agriculture's office kay natong in-commit ko bala nga ma-increase ang supply sang isda diri sa aton sa Bacolod by pagbutang sa mga artificial reefs sa mga na-identify na lugar. So nag-istorya kami kayo na, nag-meet kami kayo na, and they'll submit the schedule, no? Isa na siya. And ang isa man nila ka-program sa City Agriculture dito sa Granada. I think they're working on something. So there is a food security plan for the city, but at this point in time, maginahimuan ay is paano ma-improve ang supply, paano ma-improve ang services coming from the government. No? Like for example, ang refrigeration system, isa ginagiyuman sa syudad through the Department of Agriculture.